kahit sa iyong kalit sa katawan, at sa aking pagpupulay. Kaya Diyos ka Maria, salamat Maria, Mamahan, at sa iyong mga kapatid, ako'y nararas sa Panginoon ating Diyos. Bawal tayo ng mga pakinig ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay ng Panginoon. Amen. Sabi natin sa ating intensyon, ang mga kalong na bigyan yata si kaanin na kamatayan. Misa pasasalamat dahil sa kanyang pamilya. Thanksgiving sa Marisa sa Agnana. At ang ating mga sponsors and donors ng ating Mayatas World Foundation. Ama namin makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sa bayanan ay matapat mo nawang ilapit sa subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para dito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa tuma at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak namin ninyo ayaw sumunod sa inyong mga utos. Ang mabuti, piliin niyo kami ng isang hari na mamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya lumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo ang lahat ng sinabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan bilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging natin ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawin kawan niya ang ibang sakay ng kawali ng tuma. Ang iba'y mga bayo at ang iba naman lalatan na nangunguna sa pagsalakay. Ang iba ay gagawin niya pinuno para sa lingkong at sa limang bangko. Ang iba ay ikagalakan niya sa kanyang piling at sa gawaan ng mga kagamitan at karawan ng paligma. Ang inyong mga anak na babae naman ay
para ibigay sa kanyang mga ninuno at mga katulong sa palasyo. Kung niya pag-iinit yung mga kanila, babae, lalaki, ang pinakamaganda, niyang baka, kabayo, at aso, kukunin din niya ang kanyang kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, dadalangin ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili. Ngunit hindi rin kayo paghihintay. Hindi rin niyo pinansin ang mga Israelita na sinasabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin ay hindi pa namin ihari ang namamahala sa amin. Sa gayon, matutulat kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng ibang hari, magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lutugunan, pag-ibig mo walang mali ay lagi kang sasambitin. Pag-ibig mo walang mali na lagi kong sasambitin. Mapalad ang tao'y sa iyo'y sumasamba sa pagsambabilay. Inaaliwan ka at pag-ibig mo ay pamumuhay sila. Sa buong hapon, ikaw pinupuli ang katarungan ni Moises yan sinasabi. Pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahil lang sa iyong kagandahan ko. Pagka pinili mo ang hindi namin, ikaloob mo ito, panahal ng Israel. Ang ibig mo Walang mali ay lagi kong sasambitin. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa kapwa niya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balita siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral sa Jesus, may nating na isang paralitong lalaki ng 4 na tao. Hindi nila ito kailangan kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya pinagpag nila ang hubong sa tapat niya at inuos ang paralitong nakaratay sa kanyang daan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa Maria, "Anak, ipinatawad na ang mga kasalanan." May nakaupo ilang iskriba na nasa loob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang tao ito? Kalapasalanan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang magpapatawad ng mga kasalanan? Halos ni Jesus sa kanilang inisip, kaya sinabi, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong magaling? Ang
sabihin sa paralipiko, Ned, natatawad na ang mga kasalanan mo. O ang sabihin, tumingin ka. Dali mo ang iyong higaan, lumagan ka. Pagpupunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralipiko, tumingin ka. Dali mo ang iyong higaan at tumingin ka. Tumingin naman ang paralipiko. Binuhat ang kanyang higaan at manis na nakikita ang lahat. Sila ay pawang nagkilala sa nagmuli sa Diyos. Hindi pa kami nakikita ng ngayon sa amin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Meron tayong kasabihan na sabi natin, sinasabi na ayaw tiisin ng tao ang mabigat na gawain kung matindi pamilya. Amen? Amen. Si San Gregorio, sa buhay niya, hindi lang niya naintindihan nararamdaman niya. Paminsan-minsan tayo, naiintindihan natin, hindi natin nararamdaman. Hindi ganun tayo sa sitwasyon. Bakit ko sinasabi ko ka? Sa Gregorio, pinangarap natin siya mahirap. Mahirap. Kung meron dito bagay, kung talagang pamilya, tao na ikaw sa ating komunidad, ganun sa San Gregorio, na halos walang makain. Walang sariling bahay at pinag-pinong bahay. Pero sa murang nila, isang Gregorio, naiintindihan na niya ang karamdaman kung paano maging mahirap. Kaya kahit ang bubo na nawumulong, kapag meron o kumakain, pinupulong niya yun. Pinupulong niya sa religion. Kaya meron sa pangyayari na tinapakan talaga intentional, napakan nila. Mumunaw. Tinapay naman sa tayo. Yung pinulong din sa religion, tinapay nila. Hindi lang yun. Dahil mahirap sila, nangungupahan sila, ang nanay si Carolina ay nanggagapas, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Ang tatay na ay lasing din, si Vittorio. Pero si Mama Carolina, sa nanay na walang pinagkalabas, walang dasal. Pero hindi lang nagdarasal na may pangangailangan. Laging nagdarasal. Laging nagdarasal. Si Papa, Papa Vittorio, tatay ni Vittorio, kahit na lasinggo, nagtatrabaho, alam niya sa puso niya na meron ng Diyos. Pero, yun ang naging buhay sa Gregorio. Sa buhay sa Gregorio, sa murang edad, nagtayo ng kongregasyon ng San Santiago mo. Inisip na makatulong sa iba, kahit mahirap siya. Sige na, mahirap siya, pero inisip na makatulong sa iba. At yung kanyang pagtulong na inibigyan niya, na wala nang ganan. Kaya kasalasan siya nagdarasal. Tayo, nagdarasal lang tayo. Dumadami lang tayo dito pag may fiesta. Ngayon ay nasama ko ang ating mga koryori. Ang tawag sa ating pinapayatas, koryori, mga koryori. Dapat nandito nasa maraming mga absent. Sabi ko pa
Pero hindi siya rin yun ang magpagkasal. Kaya sa kanya maraming pagdarasal na walang kahit mahirap ang hirap. Pumasok siya sa Franciscan. Pinalabas siya dahil nakasakit, bawal na yung magkakasakit. Pumasok siya sa seminaryo ng Diocesan. Pumasok siya sa seminaryo ng Salisha, sa Deposto, kaya rin kita na siya sa Deposto. Hanggang sa talagang proper na ilagay ng congregation. Pero isip talaga ako sa religion, yung tumulong, ay mahirap siya, tumulong. Pero nakita ng Diyos kung gaano katotoo sa pananawin sa buhay sa religion. Kaya marami siyang mga sponsors. Maraming nagbibigay sa kanila. Hindi para sa kanyang sarili. Para sa nangangailangan. Para sa feeding. May feeding na doon. Para doon. May feeding na. Meron yung pagpaaral. Meron yung oratorio. Meron yung clinic. Meron doon. Yun. Kaya pagkasal natin yung ating mga sponsors and donors. Lahat na nasa ating Yogi, sa Yogi, ay hindi sa paisa, hindi tagapayan. Inaabot yung kanila tulong. Father, ito po yung tulong natin para sa scholarship. Ipagdasal mo. Ipagdasal mo po ang aking pamilya. Ipagdasal niyo ako. At hindi joke ang pinigay na biyaya para may tulong. Hindi joke dahil kung sa cost of money ay mahal. Ano? Kaya mga ako kayo sa pray ay dumami ating mga sponsors. Kaya sa mga ay mahirap. Hindi sila tayo mahirap. Pero ang nagpapabagsak, ang tunay na nagpapabagsak sa tao ay hindi sa pisikal na sakit. Hindi sa pisikal na sakit. Kundi sa panitigas ng puso. Kapag tumitigas ng puso natin, doon tayo lumabagsak. Maraming dahilan kung bakit tumitigas ang puso ng tao. Maaaring dahil galit, itampo, sama na ito, kulay na natin. Balik ako, tumitigas ang puso dahil galit, kasama na ito, may galit. Minsan naman, dahil malungkot, nag-iisa, o kaya labis ang awa sa sarili, self-pity, no? Awa sa sarili. Napakita natin sa Ebanghelyo ngayon, ang paralitiko na dumanas ng matinding hirap at sakit. Matinding hirap at sakit. Ngunit, nagpatuloy siya pabuhay na may pag-asa. Dahil meron siya, bakit meron? Nagpatuloy siya sa kanyang buhay dahil marami siyang kaibigan na tumuko. No? Mabubuting kaibigan na nakapaligid mo sa kanya na nagmamalasakit sa kanya. Kahit halos imposible dahil sa dami ng tao na kinaralis, imagine natin yung Ebanghelyo. Si Jesus ay nandoon at tinupuyog ng maraming tao. Yung may sakit, sige, tuloy lang. At hindi siya makalakad, dinala siya ng kanyang mga kaibigan. Papunta kay Jesus. Kaya nung makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, tinatawag niya ang kasalanan ng paralitiko at pinagaling siya. Kaya huwag tayo magtataka kapag tayo gumagaling sa lahat. Diba kapag tayo ay talagang maraming pangailangan. Bulog tayo ng bulog sa Panginoon. Kaya meron akong kaibigan na sabi niya, nung bago sila mag-examination, licensure examination, lahat ng simbahan ay pinunta ko dito sa Metro Manila. Lahat na dapat hawakan na santo ay mahawakan. Pilit ng tanhid. Nung lumas ang examination, yung licensure examination, hindi na naman naalala. Wala na. At
even to light a candle. Diba? Makalagod, sabi ng Panginoon, ginagawa niyo kung tinusuruan sa iyo, pag may kailangan kayo, dasal kayo ng dasal. Pero pag wala na, karamdaman niyo ng ginhawa sa material na buhay, okay na. Pag-aaral na lang ako, o ano gusto ko. Hindi ko na maalala magdasal at magpasalamat sa Diyos. Magdilig ng kanila. Magdilig ng kanila ay panalangin na dumating ang liwanag. Kaya, mahalaga ang magdilig ng kanila. Mahalaga ang mas mag-isa dahil ito magbibigay ng salamat sa Diyos. Ito ang nangyari sa taong maliit. Pero ang mga eskriba, ang hindi naniwala, kahit nakita nila ang himala ni Jesus, nanatili silang sarado ang kanilang mga puso. Ito ang paalala sa atin sa buhay at aral ng sarili ng Diyos. Itinuturo niya na ang pag-ibig at pagmamahal ay susi upang lumambot ang mga puso at mailapit ang tao sa Diyos. Meron isang tao matigas sa mga maliban sa tatay ni sa Diyos. Meron isang tao na hindi naniniwala sa Diyos. Walang Diyos at hindi naniniwala sa Diyos. Pero ang certain point sa buhay ng tao ito, nag-change as in famous noon sa congregation sa writings of the Lord, nandun yung tao na yun. Dahil dirindi yung tao na yun. Dahil masungit, nagpapagpulit siya, pero nung dumating sa sarili ko yun, lumambot ang puso niya. Nagbago siya. Umibig siya. Gumawa ng tawag niya. Kaya mga kapatid, tulad ng mga kaibigan ng Marito, tinatawag tayo sa religion na maging instrumento ng pag-asa at awa. Pinagyan tayo ng santunin na magkaroon ng pusong tulad ng isang bata. Pusong bata. Ang puso na kalambot, pero rin magtiwala, mapagpapabang, at puno ng pag-asa. Ang pusong tulad ng bata ay madaling magmahal at magtiwala sa Diyos. Nawalapin natin suriin ang kalagayan ng ating mga puso. Tumitigas na bato, lumalang bato, tingnan natin ang ating mga puso. Babalik ako. Hindi nagpapawagsak ang sakit sa tao, kundi sa katigasan ng puso. Alalahanin natin ang ating puso ay tahanan ni Jesus, tahanan ng Diyos. Kaya, linisin natin ito sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapakita. At ilipin natin kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin at pamamagitan sa religion at ng santunin na punuin ang ating mga puso. At ano ang dapat talagay sa puso natin? Kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, at pananampalataya tulad ng